Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa mamamaril ng riding in tandem ang isang lalaki habang nagmamaneho sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, tila tinarget talaga ang lalaking driver ng sasakyan. Kabilang din sa mga iniimbestigahan ay kung may kaugnayan sa mga salarin ang isang rider na sumilip sa sasakyan ng mga biktima. Nakatutok si Bam Alegre. Sa cellphone video na ito na nakalap ng pulisya, nakuna ng isang sasakyan na napahinto sa bahagi ng barangay Mayamot sa Antipolo. Napahinto na rin ng iba pang sasakyan. Ang isang motorcycle rider, sinilip ang mga sakay ng sasakyan. Sa puntong ito, sumigaw na mga pasahero ng sasakyan, isang batang babae na naka-uniforme at isang babae na nasa likod ng sasakyan. Pinagbabaril pala ang driver ng sasakyan at nakaalis daw agad ang bumaril. Sa kuha naman ng CCTV, sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan. Hindi kita sa video pero maririnig ang magkakasunod na putok. Base sa mga larawan ng crime scene, ayon sa pulisya, tila tinarget talaga ang lalaking driver ng sasakyan. Habang nakatigil daw po yung sasakyan ng mga biktima, nag-aantay na mag-go yung lane nila kasi mayroon po traffic enforcer doon. Bigla na lang may dumating ng motor na riding in tandem, tinabihan. 5 yung tama, may sa ulo tapos sa katawan. Dead on the spot ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, riding in tandem ang nasa likod ng pamamaril. Kabilang din sa mga inimbestigahan kung may kaugnayan ng rider na sumilip sa sasakyan sa mga tumakas na salarin. Nagpapagaling na sa ospital ang babaeng nakaupo sa likuran ng sasakyan na tinamaan din sa pamamaril. Wala naman tinamong pinsala ang estudyante nakaupo sa harapan. Masasabi ko sa kung sumuko na lang sila kasi kami naman sa kapulisan hindi kami titigil at hindi namin masosolve yung krimen ito. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Natuldukan na ang pangungulila at pag-aalala ng isang pamilya sa 5 taong gulang na kaanak na nahulikam na dinukot sa Pampanga. Natagpuan ng batang si Ali sa Quezon City ng concerned citizens na nakapanood sa 24 oras. Nakatutok si Oscar Oida. Napayakap na lang ng mahigpit sa tiyahin at kanyang lola ang 5 taong gulang na si Ali nang muli silang magtagpo sa tanggapan ng Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City kaninang umaga. Si Ali, ang batang naiulat na nawala noong March 17 matapos kunin ng isang lalaki sa Angeles City sa Pampanga. Nakuhanan pa yan ng CCTV. Matapos ilabas ng 24 oras ang kwento ni Ali at ang paghahanap sa bata ng kanyang mga magulang. Kaninang umaga, may mga nakakita sa kanya na naglalakad sa Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Nakuhanan pa yan ng CCTV. Nang mamukaan siya ng ilang taga roon, kinumpronta nila ang lalaki. Nakita ko, binibihisan niya yung bata, nakagaon na mahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Paano niyo namukaan yung bata? Through sa FB po, nung nag-viral po siya sa 24 oras, nung binalita po siya. Ngayon po na, syempre, nakasubaybay po kami sa mga balita. Updated naman po kami. Ngayon, nakita po nung asawa ko, dumaan po kami, bibili po kami ng pandesal sana. Nadaanan po namin, nandun na po sila sir, na sabi niya po sa akin, Mel, di ba yun yung batang nawawala? Sabi ko, saan dyan? Nung tinignan ko, sabi ko parang hindi naman. Sabi niya, hindi, balikan mo yun. Di umikot po kami, pag-ikot namin, nandun na nga po sila. Bigla po siyang binihisan yung bata, dinala yung bag, parang nag-aaligagana siya, nakaalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige sumakay kang motor, ikutan natin kahit siya pumunta. Nakatawag ng saklolo sa isang tanod ang mga residente, kaya naharang ang lalaki habang naglalakad na umano palayo kasama si Ali. Humingi ng tawad sa pamilya ni Ali ang lalaki nang magkaharap sila sa barangay hall. Pasensya na po, sorry po kung may mali po talaga kasi di ko po sinama ko po. Alam ko pong malayo po yung Pampanga pero po di ko po pinabayaan po yung bata pero sana po patawad po, sorry po kasi di po kasi ako masyado, pabigla-bigla po yung isip ko. Pero sagot ng tiyahin ni Ali. Anong ginawa mo? Hayop ka? Anong wala kang ginagawa masama? Tago ka. Eh, ba't di mo sinali sa pulis? Hindi mo alam anong ginawa mong perwisyo sa amin? Hindi, walang tawad, patapatawad. Ano ka?
Kwento ni Ali sa kanyang tiyahin. Anong ginawa niya? Pitik ka. Pinitik ka. Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe? Salbahe. Itinanggihan ng lalaki at sinabing wala siyang ginawang masama. Ibinili pa nga raw niya ito ng mga damit, medyas at diaper. Sabi ng suspect, isinama raw niya ang bata dahil naawa siya. Kasi kung iwanan ko po siya roon, baka kung ano mangyari sa kanya, mahulog siya o kung sino makadampot sa kanya. Eh ako, sabi ko, no choice na, sabi ko, sama ko na to, bahala na. Siguro, kasi mag-isa lang nga po ako eh. Malungkot po ako sa buhay. Gusto ko may kausap ako. Pero sabi ng kaanak ni Ali, Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Kukulungin niyo po siya? Pakukulong ko po siya talaga. May proseso tayo pagdating sa pagkukup ng bata. So dapat, pag nakapulot? Pag nakapulot, i-ano sa barangay, sa nangyari sa kanya, pwede siyang makasuhan ng kidnapping. Siguro. Yun yung magiging kaso niya. labis naman ang pasasalamat ng pamilya ni Ali sa lahat ng mga nagmalasakit at tumulong sa kanila. Maraming salamat po lalo na po sa media, sa GMA. Malaking tulong po talaga yung nagawa ninyo sa amin. Sa taong nagmalasakit, matapang na sinubaybayan siya, hindi siya iniwan. Malaking tulong po yun. Maraming salamat po talaga sa inyo. Thank you po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi lang galit, kundi pati literal na hangin ng gulong ng sasakyan ang sumingaw sa nahulikam at viral na away kalsada sa Quezon City. Nakatutok si June Veneracion. Suntukan, gitgitan, at ang ilan umabot pa sa tutukan ng baril. Huwag kang ganon! Lahat na yata ng klase ng away kalsada na videohan na. Nanginginig na ako sa'yo! Pero kakaiba itong road rage incident sa pagitan ng isang motorista at rider sa East Avenue, Quezon City. Sa kuha ng dashcam, makikita ang pagtatalo ng dalawa. Maya-maya pa, may kinuha ang rider. At saka, Tinusok ko yung gulong mo. Hindi masyadong malinaw kung ano ang ginamit ng rider na pantusok. Pero mabilis na sumingaw ang gulong. Tinusok na. Tinusok yung gulong? Eh no, flat no. Ano? Eh, patapa na yung gulong nyo. Pag-abante ng rider, wala lang nagawa ang driver kundi tumabi sa gilid ng kalsada. Dapa na yung gulong. Kawawa naman. Nalaman na ng Quezon City Police District Station 10 ang tungkol sa viral video, kaya nagsasagawa na ng investigasyon. Base sa mga initial investigation ng mga investigador natin, parang nagkaroon ng kunting gitaan kaya nagkainitan. Kaya umabot sa ganitong punto. Nananawagan ng mga pulis sa motoristang binutasan ng gulong na mag-report at magsampa ng reklamo. Pinaghahanap naman ng mga pulis ang rider na naplakahan sa video. Mas possible lalabas dyan malicious mischief. Yun yung magiging kaso nung nakamotor na sumira ng gulong. Paulit-ulit na lang ang mga road rage incident. Kaya hindi na daw magsasawa ang mga pulis sa paulit-ulit nilang paalala. Dapat maging kalma lang, lamig ang ulo, at kuhanin sa mga mabuting pag-uusap kung may mga problema para hindi umabot sa ganitong punto. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inutusan na po ng LTO na humarap sa kanilang tanggapan ang rider na bumutas sa gulong ng sasakyan ng nakaalitang driver. Inisyuhan na siya ng show cause order para ipaliwanag ang nag-viral na insidente. Samantala, nakaharap sa posibleng demolisyon ang kontrobersyal na resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Bohol. Hawak na rin ng DILG ang listahan ng mga posibleng kasuhan na nagpalusot sa pagpapatayo ng resort. Mula sa Tagbilaran, Bohol, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Emil, para daw maibalik sa dating forma ang tinayuan ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills ay posible nga ang demolisyon. At ayon yan kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga. Pero sinisilip na rin ng DENR at ng DILG maging iba pang mga istruktura at pasilidad sa Bohol at iba pang legislated protected area.
Hindi nalalayo sa ipinasarang Captain's Peak Resort ang Sagbayan Peak, kung saan ang sementadong viewing deck itinayo sa ibabaw mismo ng burol. Sa paanan naman ng burol ay isang water park na may malaking swimming pool. Hindi hinarang ang pagpasok namin ng Sagbayan Peak Resort, pero pagkatapos ng ilang minuto, sinabihan kaming ayaw nilang magpapasok ng media kaya't lumabas na kami ng resort. Kung noong 2019 nagbukas ang Captain's Peak, noon pang 2003 ang Sagbayan Peak. Isa ito sa mga resort at pasilidad na sinisilip ngayon ng DENR at DILG. Sa ngayon, ang malinaw ay mga umano'y paglabag ng Captain's Peak tulad ng pagtatayo ng walang Environmental Compliance Certificate na maaaring isang batayan ng demolisyon. Looking at this, it's very possible that all of this will have to be demolished and restored. Okay, because there is a disturbance in the ecology that should not have happened. So restoration needs to happen. Pagkatapos inspeksyonin ni Loizaga ang Captain's Peak Resort kanina, sabi niya, rerepasuhin lahat ng mga na-isyong ECC, aalamin din ang nag-ooperate kahit wala nito. Ang mga bagong aplikasyon naman ng ECC sa mga legislated protected area, idadaan na sa DENR main office sa halip na sa level lang ng regional office. Hindi naman po namin inaalis na may kailangan mag-livelihood. Importante po yan sa economy. What's important is, meron different framing tayo. Hindi lang siya ecotourism, but conservation tourism na po tayo. Habang sinisilip kung sumunod sa batas sa mga resort at pasilidad sa lahat ng protected area, gusto ni DILG Secretary Benher Abalos na magka-moratorium o tigil muna sa pagpapatayo ng mga bagong istruktura. I will definitely propose it. Pending. I will say that right now, whatever we have, check muna natin lahat to. Yes. Ito ba ay ayon ba ito sa batas ngayon? Bagaman di pa pinapangalanan, may inisyal na listahan na raw ang DILG na mga maaaring sampahan ng kaso dahil nakalusot ang Captain's Peak. Parehong sinasabi ng mga kalihim na may mga kailangang baguhin sa Protected Area Management Board, ang legislated body na dapat nagbabantay at nagbibigay ng mga clearance. Binubuo ito ng DENR Regional Director na makakaboto lang kung may tie, mga gobernador, mayor, barangay captain at academe. Sa kaso pa ng Captain's Peak, wala daw ang DENR Regional Director nang bigyan ng resort ng PAMBI clearance. With the present law, can we sleep at night? Napagising natin, baka may panibago swimming pool na naman. Are we assured of this? Or what are the mechanisms that should be introduced? Sa pagbisita ni Secretary Yulo dito sa Bohol ay ipinaalala niya na buong isla ng Bohol, hindi lang Chocolate Hills, ang idineklara ng UNESCO bilang isang global geopark. At sa 2027, titignan uli ng UNESCO kung karapat-dapat pa rin ba ang Bohol sa titulong ito. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Ramdam agad ang presensya ng China sa pag-uumpisa ng Joint Maritime Resource Assessment ng BIFAR kasama ng mga eksperto sa Pag-asa Island. Bukod sa pagsunod ng Chinese Navy ship sa Philippine Coast Guard vessel, may mga barko pa ng China na namataang nakadaong malapit sa isla. Nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, dito sa Pag-asa Island, nasa likod natin ngayon ng isa sa dalawang barko ng BIFAR na ginagamit ngayon sa Joint Maritime Resource Assessment Mission ng BIFAR kasama na ng PCG at sa biyahe nga ng PCG, Mel, mula sa mainland Palawan papunta rito sa Pag-asa, nagmistula na namang anino ang isang Chinese naval ship na bumuntot sa PCG vessel papunta rito sa Pag-asa Island. Kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, naglayag ang grupo noong Lunes papuntang Pag-asa Island para sa Maritime Patrol Mission at Marine Scientific Research. Bandang 10:45 ng umaga nung Martes, habang papalapit na ng Pag-asa Island, biglang sumulpot ang Navy ship ng China at parang aninong sumusunod sa direksyon ng mga sasakyan ng PCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, niradyuhan ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng China Navy ship pero hindi raw ito sumagot. Pero makalipas ang may isang oras, bumuelta at nag-iba ito ng direksyon.
Pasado 1:00 ng hapon nitong Martes, narating na ng PCG vessels ang Pag-asa Island. Mga kapuso, yung nakikita nyo sa likuran ko, ayan po ay ang Pag-asa Island. Yan po ay kabilang sa Kalayaan Island Group at bahagi po ng probinsya ng Palawan. So, sa tapat lang po niyan, makikita nyo po agad, makikita nyo na yung puluntong naman ng mga Chinese military militia vessels. At matagal na ho silang nandyan. Nakikita lang ho, naka-steady, hindi gumagalaw. Ayon sa PCG, aabot sa 9 na Chinese military militia vessels at isang China Coast Guard ang namataan malapit sa Pag-asa Island hanggang nitong Miyerkules. Hanggang pagdating namin sa Pag-asa Island at hanggang kahapon, namataan pa rin sa di kalayuan ng Pag-asa Island ang mga Chinese military militia vessel at maging ang China Coast Guard ship na ito. Ngayong araw, inumpisahan na ng BIFAR kasama ang mga marine researchers mula sa University of the Philippines ang Joint Maritime Resource Assessment sa Pag-asa case. Misyon nilang alamin ang sitwasyon sa mga case, lalo pat nung nakaraang taon, may mga nakitang patay na coral sa Sandy Cay 2 na ang duda ay hindi galing sa paligid ng Pag-asa Island. Bukod sa pagsasaliksik sa lagay ng biodiversity sa Pag-asa Island, isa sa mga nais ding malaman ng mga eksperto kung sadya ba ang pagtatambak ng mga patay at durog na corals. In fact, if those are really dumped, if it's true that those are really dumped, it will almost be on the above water already. So actually, it's only part of the assessment. We will be able to look into that area where there will be possibly some dump corals that are not from that area. But for now, we don't know. Mahalaga raw ang posisyon ng Pag-asa Island at mga sandy cay sa paligid nito sa supply ng isda at pagkain sa buong Pilipinas. Kaya walang sinumang bansa raw ang pwedeng pumigil sa pagsasaliksik ng ating marine researchers sa paligid ng Pag-asa Island. Pag-asa belongs to the Philippines. No? So regardless whether they are there or they are not there, we still have the sovereignty rights to do this kind of scientific research that falls within the waters in Pag-asa Island. At Mel, natapos nga ngayong araw ang napakahalagang misyong ito ng BIFAR kasama ang mga marine researchers sa Sandy Cays 1 at 2 at bukas naman po meron at mga kapuso gaganapin ang kanilang pagsasaliksik sa Sandy Cays 3 at 4. At yan muna ang latest at live mula rito sa Pag-asa Island at para sa GMA Integrated News, balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Ang China tinawag na paglabag ang anilay iligal na pagdaong ng Pilipinas sa Sandy Cay na bahagi raw ng kanilang teritoryo. Anila, nilabag ng Pilipinas ang Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at binabaliwala rin anya ng Pilipinas ang kapayapaan at katatagan dito. Hindi bababa sa 6 na milyong piso ang tinangay sa kasino ng mga empleyado nitong Korea National. Ang krimeng hindi nakatakas sa kuha ng CCTV sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang aktual na pagnanakaw ng mga Korea National ng pera sa isang kasino sa Metro Manila. Isinisilid sa paper bag ang limpak-limpak na pera bago ipinasa sa kasabwat. Kalaunay sinira ng mga suspect ang main CCTV camera sa kwarto ng kasino. Pero hindi nila alam, meron pa pala isa pang camera doon. Physical na kinuha ang halaga sa cage sa casino. Sinira nila yung CCTV footages. So inimbisigahan natin. Nag-file tayo ng qualified theft against 4 Korean nationals. Pero nung time na yun, nagtago sila. Ayon sa NBI, hindi bababa sa 6 na milyong piso ang natangay ng mga suspect na dayuhang Koreano na mga empleyado raw ng naturang kasino. Bago nito, may mga nauna na raw na nawalang pera sa kasino at hinala ng may-ari, may kinalaman dito ang parehong grupo. It's very shocking because not only one person, one employee did this. 4 of them. After that, they resigned immediately. We found out they started resigning one by one. Thanks. Sa operasyon ng NBI-NCR, nasa kote ang isa sa mga Koreano sa isang kasino sa Clark, Pampanga
na pinaniniwala ang sunod na target ng grupo. Sinusubukan pa naming makuha ng pahayag ang dayuhan na nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Sa investigation, lumabas na 4 silang Korean nationals na empleyado nitong casino. Malapit na rin, tuloy may mga info na rin tayo sa mga whereabouts nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Walang ipapataw na parusa ang DepEd sa guro na nagbitiw ng masasakit na salita sa panenermon sa kanyang mga estudyante habang naka-livestream. Ayon yan kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte na bumisita ngayong araw sa Cambodia. At mula po sa Cambodia, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, Sayon Susday o magandang gabi sa wika rito sa Cambodia. 5:52 PM pa lang dito sa Cambodia kung nasaan ngayon si Vice President Sara Duterte na nag-ikot kanina bilang Council President ng SIMEO o Southeast Asian Ministers of Education Organization. At sa kanyang pag-ikot kanina, sinagot niya yung ilang mga issue dyan sa Pilipinas. Bumisita at namahagi ng libro sa isang public elementary school dito sa Phnom Penh si Vice President Sara Duterte. Dito sinabi ni VP Sara na ipinag-utos niyang huwag parusahan ang teacher na nag-viral matapos sermona ng mga estudyante habang naka-live online. Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Walang penalty, ma'am? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Pinasabihan ko yung teacher, tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. Sakaling may estudyante raw na nagka-anxiety dahil doon, pwede anyang bigyan ng psychosocial intervention ng mga guro. Pero bakit kaya naka-live si teacher habang nagkaklase? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Hindi naman nagkomento ang bise sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kanyang sinusuportahan. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no. What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Tinanong din namin ang bise tungkol sa pinalutang na Duterte sa 2028. Ma'am, sabi ni Atty. Panelo, susuportahan daw niya ang Duterte tandem sa 2028. Totoo po bang may ganun tandem sa 2028 presidential election? Yes, nagpalabas po tayo ng statement kamakailan lang. Sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Kanina nag-courtesy call si VP Sara sa Minister of Education ng Cambodia. Binisita rin niya ang isang Philippine International School sa Phnom Penh. Nakipagkita rin si Sara sa Filipino community dito sa Cambodia. Emil, sabi ni VP Sara, idinulog sa kanya ng ilang mga Pilipinong teacher dito yung concern nila sa sweldo na nila rito sa may Cambodia. At ang sagot daw sa kanila ng bise ay susubukang kausapin niya yung Cambodian Minister of Education tungkol dyan. Ngayong gabi po ay babalik na sa Pilipinas si VP Sara. Yan muna ang latest mula po rito sa Phnom Penh. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal.